So we're back again guys. Hold up. So today guys, gagamitin natin yung BYD. So mag-EV lang tayo ngayon, full electric. So kailangan natin magpakabit ng ganyan sa Manila. Okay, so full EV tayo dito. Pero hindi yung pag-uusapan natin today. Kaya kasama natin yung secretary natin is yung full expenses kada buwan natin this 2024. Okay. Para makita nyo kung magkano yung mga bill na binabayadan natin. Tapos sana ako kumukuha ng income yung iba-iba. Pero first, papatin una natin to kasi kitang-kita ako dito. So guys, so full EV tayo. Makikita nyo nakasulat naman dito. So naka-EV lang tayo guys, okay. Tapos kung titingnan nyo guys, may delay yung busina niya. May delay. May, sabihin natin, 0.5 na delay or 0.3 second na delay. Pero, ano tayo magagawa? Ngayon, papatin natin muna siya. Tapos pag-usapan na natin yung bills. Makikita nyo yung bill natin. I-breakdown natin, okay? I-breakdown natin yung gastusin dito sa mga tao. Tapos iba din yung gastusin sa Manila. Pero ano doon, tanggal yung sa bawat businesses natin. Kasi yun di natin pwede i-disclose. Ang pwede lang natin disclose is yung dito sa bahay. Tapos yung sa bahay sa Manila. Tanggalan na natin si BYD, na patent na natin siya. So basically guys, from dito sa bahay, Manawag to Dagupan, Kalasyaw, ang inano lang namin, nagastos namin, back and forth na yun, 25% ang battery. Super handy niya. That's equivalent to 30 kilometer na ano namin, and at nagastos is 26% ng batteries. Hindi ko sinasabing maganda, but para sa akin, pag nasa Manila na, dinala ko na sa Manila, sa QC, sa bahay to bootcamp ng PNC, hindi na ako gagamit ng gas. Pure electric na lang, back and forth. Tapos pagka-uwi, charge konti, tapos ganoon na lang. So yun, ito yung pinaka-importante guys, okay? So, breakdown, okay? Madami tayo salary So, ang pasahod natin guys is kada quincenas, okay? So, total of salary in a month, ng tao lang dito sa bahay, tao lang dito sa bahay, is 274K. Sa inyo gastusin natin 274K. Andyan na yung cameraman, yung editor, yung nanny, yung guard, lahat, taga-ayos. Now, that's 274K sa pasahod lang guys, okay? Now, expenses, other expenses, okay? So, month of December, wala pa tayong bill dito. So, mas maganda, i-ano na lang natin, sabihin natin. Month of November guys, electricity bill is 49,000 pesos dito sa bahay. Doon sa QC, 10,000 pesos. So, dito sa bahay na to, main house, PLDT, 2,999. PLDT bootcamp doon, 2,799. What the f***? May 200 difference. Converge main house dito, 3,500. Yung Converge doon sa QC, 2,500. Tapos Globe, 699. So now, food expenses guys, okay? Palengke week 1, 15,000 up to Palengke week 4. So 15,000 each. Tapos grocery to week 1 to grocery week 4, 5,000 each. So 80K yung pagkain. Hindi pa kasama doon yung rice. Okay, rice 1, rice 2, rice 3, rice 4, rice 5. Hanggang linggo-linggo kasi kami bumibili. Tapos meron pa tayong gas 1, gas 2, gas 3, gas 4. 1,000 each. So di bali, that's total of 4K. Waste management is total of 4K. Monthly to guys, monthly. Mineral water 1 is 2,000. Parcel. Also, nakikita nyo guys, parcel, may mga parcel. Binibigyan ko ng pocket money, secretary ko, pag if ever may darating na parcel, quality tayo. Now, saan guys, ever na may binibili ako sa Lazada or ganun, basically, para sa quality din ng vlog ko. Sa pagva-vlog or pagla-live, focus ako dun sa quality shit ng live ko, lahat. So guys, hindi pa kasama dito yung iba nating business, like yung expenses natin nun. Ayoko isama yun kasi papakita ko sa inyo saan ko kukunin pambayad dito lahat. Kasi iba yung kitaan nun, iba din expenses nun, iba din yung bawat, alam mo yun, hindi ko pwede pagsabay-sabay yun eh. Yung mga tao kasi, nasabi, dami ko naman ganyan. Tandaan nyo guys, kanya-kanya tayong discount eh. Ganito yung binili kong mic, if ever nag-stream, nag-vlog, super ganda nito. Kung makikita nyo pag naka-live ako doon sa QC, yung mic ko is yung bilog. Super ganda nun guys. Like, so, bumili tayo dito para dito sa Pangasinan. Pakapit natin. So, ito. Yun. Dagdag expenses. So, conservative pa tayo dun guys. Kasi hindi pa natin alam kung magkano dadating dito sa December. So, pinikap na lang natin yung sa November. You do the math na lang ha. You do the math. So, tatanungin nyo sa akin guys, saan ka kukuha pang bayad? Let's break it down guys. Let's break it down, okay? So makikita nyo dito guys sa YouTube natin. So we have estimated revenue of 378,000 pesos. Hindi pa yan tapos. Project Mobile Legend, okay? Hindi ko pwedeng ipakita kung magkano to. Almost 7 digits, okay?
So, monthly. Doon ako kumukuha income. Iba pa yung mga business natin. Now, I cannot disclose yung other kong business, guys. Shareholder lang tayo doon. Silent viewers lang tayo doon, kumbaga. Okay? So, silent viewers lang tayo doon. Hanggat makakaya natin. But still, we have our shareholdings generating. Kuha ng dividendo, kuha, bam. Yun. Yung bills dito sa bahay, guys. Okay, pinambabayad ko dito sa bahay is yung kinikita ko sa YouTube, kinikita ko sa streaming ko, kinikita ko sa project ko. So, pag nabayadan na yung lahat, kung kayang ano yun, meron pa pala sa Facebook. Okay, meron pa pala sa Facebook. Din tayo guys, kinikita sa Kicks. Okay, so sa Kicks natin, if ever nagla-live tayo doon, 2 hours lang kasi yung live natin. So basically, ito yung estimated income natin. Makikita nyo, $800. Which is, tignan nyo, makikita nyo dito. Kada stream natin, meron tayong kinikita. Bam. So which is, dagdag income, hanggat makakaya. Tapos meron pa tayo sa FB, if ever. Ano yun? Dami guys, madami. So basically, para malaman nyo guys yung kinikita ko sa pag-stream ay hindi nakakabayad basically ng bills. If nagkulang yun, doon ako hugot sa mga projects ko. Pero ever since di naman nagkulang eh. Pag nagkulang, doon ako hugot sa mga brand deals, lahat. But most likely, never pa naman. Yun, tulad nito, pakita mo. So, dito sa October 31, meron tayong kinita na almost $2,000. So, November 22, $2,000. So, pumapasok to sa bangko natin sa Belgium para yun, ipon ko yun. Like, yun talaga safe spot yun. Dapat din magalaw. Pero yun, makikita nyo, iba-ibang income, iba-ibang platform. Para makita nyo lang, transparency. All transparency, okay? Para malaman nyo lang guys, pagdating kasi sa mga galawan ko guys, okay? For example, eto sa bill dito, ang ginagamit ko dyan is yung sa YouTube ko, streaming. Pag nabayadan na yon, yung iba ipon na. Pero dati kasi, nung may player ako, so kung ano yung kinikita ko sa streaming ko, pati sa YouTube ko, ayun yung pambayad ng bills. Now, yung, for example, dati kasi nung may player tayo, may Moonton contract. Si Moonton contract, yung pasahod niya sa akin, pinasasahod ko sa player. Tapos yung brand deals, nung wala pa akong business. Okay? But now, may businesses na tayo. Kung ano yung kinikita ni business, kung kaya niyang i-sustain yung mga tauhan doon, nasasahodan yung employee, nasasahodan yung renta, nasasahodan lahat ng kailangan. Tapos yung kita nun, malaki, paldo. Di ba? Ganyan lang yun guys. So, para makita nyo full transparency sa inyo, mindset lang, paano nyo i-handle yung pera. Like, tulad niya, sa agency natin, sa WeTrend, kung ano yung kinikita ni WeTrend, dapat masahudan niya yung mga employee natin doon, tapos yung outcome ng pera, kung ano yung neto na tanggal na, mga pasahod, kung ano yung kinita nun, paghati-hatian na namin shareholders. Pagdating naman sa archives, ganun din. Pagdating sa shop, ganun din. Pagdating sa mga ibang businesses ko, ganun din. Hindi ko siya pwedeng gamitin na panglahatan. Kasi savings yon for that business eh. Yun, so nakita nyo kung magkano binabayaran kong bill 2024. Basically, wala naman nagbago. Nagpa-fluctuate lang siya ng minsan less 50k. Yung bills ko, minsan above. Dagdag 50k ka lang sa totality. Para makita nyo paano ako dumiskarte lang. But then, it's all about you. Sipag-tiyaga. So yun. Peace!